Tulad nito, mga kababayan. Ano yan, Kent? Yung sunod. Tignan nyo mga kababayan na, mga kababayan, tignan ninyo. Itong isunod natin si Harry Roque. Tignan nyo ha, mga kababayan. Ano nga ba yan kay Harry Roque? Alam nyo mga kababayan, ngayon po ay napansin na ng gobyerno yung mga magsasaka sa Bataan na nilaland grab ng mag-asawang Roque, no? Mag-asawa, Harry Roque at asawa ni Harry Roque, nilaland grab nila. So ngayon mga kababayan, kinakalampag na no ng mga magsasaka sa Bataan ang DAR or Department of Agrarian Reform. So paano daw nangyari na mas kinampihan pa daw, no? At nawalan sila ng lupa na meron naman silang sariling titulo, paano at nagkakaroon ng titulo itong mga Chinese? So, dito mga kababayan, dito mo malaman na ito na yung kay Harry Roque na land grabbing. Mas lalo talagang hindi uuwi si Harry Roque. Mga kababayan, lalo na naku, mapansin na ng gobyerno ito. Actually, alam na ni Yussi Claire Castro ito, mga kababayan, noon pa man. Alam na ni Yussi Claire Castro yan. Ito. Hindi na raw malaman ng mga magsasaka sa Bataan kung saan pa idudulog ang issue ng land grabbing sa lugar. Sa halip daw kasi na kampihan sila, mga developer pa mismo ang tinutulungan umano ng LGU. Malaki ba Narito yan, ang exclusive agenda report ni Pierre Pastor. Ayan. Sa mga nagtatanong, ano ba yung lupa na yan? Yan po yung mga kababayan, yung niland grab ni Roque. Yan po yung mga magsasaka na tinulungan ni Ramil Madriaga na kung saan ay kinasuhan, tumatayong ama, si Ramil Madriaga, dyan tumatayong kuya. Tinulungan niya itong mga magsasakang niland grab ni Harry Roque, pero ang nangyari noong nalaman ni Harry Roque na si Ramil Madriaga ang tumulong, kinasuhan ni Harry Roque si Ramil Madriaga ng kidnapping. No? Alam niyo bakit mga kababayan na hindi tinulungan ito ni Sara Duterte? Na humiling ng tulong si Madriaga kay Sara na ipatanggal ang kaso ni Harry Roque sa kanya na kidnapping. Tapos tulungan itong mga magsasaka. Alam niyo kung bakit ang sagot ni Sara? Kung ganyan ang ginawa mo, kinasuhan mo si Harry Roque, parang kinasuhan mo na rin ang mga Duterte tapos hindi niya tinulungan ngayon. Kaya isa sa rason na itong si Madriaga nagtampo, nilaglag ngayon si Sara at magiging witness ngayon sa impeachment. Alam niyo isa sa rason na ayaw tulungan ni Sara si Madriaga. Kasi nga kung naalala ninyo, noong eleksyong 2022, nagbigay si Harry Roque ng tumataginting na 30 million pesos. Nagbigay ng tumataginting na 30 million pesos kay Sara. Oo, yun na yung kabayaran para hindi siya birahin ni Sara. Tinatayang 2,500 hectares na lupain na sakop ng Barangay Pinulot, Naparing at Happy Valley sa Biruin mo yun, 2,500 hectares, hacienda na ang laki niyan. Pinalupihan Bataan ang umano'y inaagaw mula sa mga magsasaka ng mga investor gaya ng Laguna Land Corporation, kasama rito ang nagngangalang Attorney Elmer Tansi na isang real estate developer. Ayon sa mga magsasaka, 1900s pa nandito na ang kanilang mga ninuno. Dati itong taniman ng kasoy, niyog, langka, mangga, kape, kakao, guyabano, sampalok at marami pa. March 2020, puwersahan daw na pinaalis ang mga magsasaka at binuldoser ang mga pananim. Maging ang falls at creek na nagsisilbing irrigation dito ay tinabunan umano ng lupa. Nirapon nila yung mga bakod, tanim, pati po yung mga patanim ng PCA na coconut, pinasira din po nila. Nagkaroon na po ng landslide dito sa Barangay Casa Bonita, natabunan po yung mga pabahay doon sa baba. Nagreklamo na po yung mga tao, hindi pa rin po sila tumitigil hanggang ngayon. Sa kabuuan, ang lupain ay idineklarang public land na dapat ipinamamahagi sa mga residente na nagsasaka rito sa loob ng 30 years. Kaya't ipinagtataka nila kung bakit nakukuha o nabibili ng private companies. Sumangguni sila sa DENR pero wala raw silang napala rito. Sabi niya po, titled na po, magpag-pen na lang kami sa court. Ayun po yung sabi. Pero ang sabi naman po ng isang DNR, hindi, public land pa yan, pwede nyo pang applyan. Bari po sa loob ng government ng DNR, nagkakaroon ng conflict. Isa po kasing may interest, saka isa pong tumutulong sa mga magsasaka, isa naman po naging interest para magkapera doon sa pagbibenta sa mga lupa ng magsasaka.
Sa Ayan. Barangay Pinulot, napanalunan na ng mga magsasaka ang civil case sa land dispute dito. Nag-file ng motion for reconsideration ang May ads lang ha mga kababayan. So alam nyo na. Ha? Nako. Sa mga nagtatanong, kailan nangyari yan? Sa administrasyon na naman ni Duterte. Alam nga naman sabihin nyo sa administrasyon ni Marcos yan. maangkin sa lupa. Pero sa kabila nito, nagpapatuloy ang isinasagawang construction at development sa lugar. Tahasan tuloy na sinabi ng mga farmers na ang LGU mismo kasi sa pangunguna ni Mayor Hernan Santos ang tumutulong sa mga developer at hindi kumakatig sa mga magsasaka. Ayan na. Kasama po kami sa barangay, ang sabi naman po ng barangay, di rin po nila sakop yung usapin sa lupa. At di rin po umaaten yung mga nagkiklaim ng lupa ng Laguna Land Corporation, di po umaaten sa barangay. Iba-iba rin ang dahilan na ibinibigay sa mga magsasaka na ang lupain daw ay i-convert na Authority Freeport Area ng Bataan, Woodland Ecozone, Woodland Residences, Dinalupihan Green Residences, Dinalupihan Agro-Tourism. May nagsabi pa na ang itatayo raw rito ay pabahay ng gobyerno sa ilalim ng 4PH. Ayan na. Hindi na malaman ng mga farmers kung ano ang totoo dahil wala silang natatanggap na formal na abiso Ma'am Dali patungkol Bibbs sa Castro, lupaing hello po. ito. Umabot na rin sa puntong gumagamit na raw ng dahas ang mga developer sa mga magsasakang lumalaban para sa kanilang karapatan sa lupa. Kung ang mga lupaing ito, kasama na ang nasa barangay Nambog at Balsik sa Hermosa, Bataan na naiulat ng BNC kahapon, ay naibenta na nga sa mga dayuhan, negosyante o developers, saan napupunta ang napagbebentahan ng mga ito? Saan napunta ang napagbintahan? Ha? Sa Bataan, Hermosa, Bataan. Saan napunta ang pinagbintahan? Mga private ang may-ari na Chinese. Ang tanong ngayon, sino ang kumamkam? Harry Roque, pakisagot. Abangan ang tugon ng Department of Agrarian Reform at DNR hinggil sa issue. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Yan, kita ninyo? Bakit napunta yan sa mga Chinese? Paano nangyari? At sinong binilhan ng mga Chinese? May mga titulo yan. May mga titulo ang mga nandyan. Sabihin natin public land yan. Kung sabihin natin public land, nag-distribute ng land title ang DENR dyan sa mga magsasaka. So, kung dapat na-distributan sila ng land title, ibig sabihin sa kanila na yung lupa. Ang problema lang, bakit kinamkam? Sino ang tumanggap ng bayan? Harry Roque, pakisagot. Kasi pag sinabing usaping Chinese, ikaw lang naman ang may pinakamalaking plano dyan na Baicham ba yun? Yung kinasangputan ni Harry Roque? Bakit hindi sila lumapit kay PBBM para mabawi yan? Actually, Mintik Lacheca, isa lang po ang masasabi ko. Mahirap po kasi lumapit kay PBBM, lalong-lalo na't magsasaka lang naman po sila. 'Di ba? At mahirap din po mga kababayan lumapit kay PBBM kung ang binangga nila ay mayor, congressman, gobernador. 'Di ba? Kung actually mga kababayan, para sa akin na in behalf sa mga magsasaka, kung ako po talaga ang tanungin, kahit pupunta ako kay PBBM, kung doon pa lang mismo sa mayor ay hindi na kami sinuportahan, wala talagang mangyari. Magsasaka ka lang naman. So anong kakayahan mong pumunta doon sa Malacanang? 'Di ba? Anong kakayahan mong pumunta sa Malacanang Diyos ko, yung pamasahe pa lang mula Bataan, papuntang Malacanang, nga ka na. Tapos walang kasiguraduhan na pagdating mo sa Malacanang ay haharapin ka. Kasi kailangan mo appointment doon. Sinong lalapitan mo? 'Di ba? Mahirap talaga mga kababayan, mahirap. Kung halimbawa, ordinaryong magsasaka ka lang, 'di ba? So, saan ka lalapit? Kung mismo ang mayor doon ay kalaban niyo, talagang mahihirapan mga kababayan. Kaya, yun po yun, no? May batas na bawal bumili ng land properties ang isang dayuhan. Bakit nakalusot yan, mga inchik? Ayun nga, Melody. Lahat ng dayuhan bawal talaga bumili ng property at magtayo ng negosyo sa Pilipinas. For 2,500 hectares. So, ilang farmers yun? Malaki yan. Oo, malaki talaga yan, Ma'am Mamulay.
Kaya nga yun ang problema eh. Ang problema kasi itong ano na tinayuan na ng bahay, pabahay. Oo, pwede bang padaanin yan kay DILG Sec John B. Cremulya? Pwede naman. Basta mga kababayan, eto, at least ito, napanood na ito ng media, lumalabas na ito sa news, siguro naman, makarating ito sa palasyo, no? Siguro naman makarating ito sa DILG para malaman, 'di ba? Kasi sa ngayon kasi kahit naman noong panahon mga kababayan, kung wala ka talagang connection, wala kang power eh. Kung wala kang contact, mahirap din kasi pupunta ka ng Malacanang eh kung wala kang appointment. Kanino ka kukuha ng appointment? Diya, syempre bago ka pumunta ng Malacanang, syempre pupunta ka muna dun sa barangay mo, tatanong ka kung paano ba makapunta diyan sa Malacanang. Oo, tapos minsan pupunta ka sa City Hall, magtatanong ka paano kuha ng appointment kasi may ganyan-ganyan eh. 'Di ba? So, dapat ngayon napanood na ito at nalagay na sa media, na balita na, siguro naman sana makarating sa Malacanang ito at mapansin ng Malacanang kasi malaking korupsyon ito. Mga kababayan, korupsyon ito. Paano nangyari na nagkakaroon ng mga private property ang Chinese na bawal naman bumili ang mga Chinese national ng kalupaan dito sa Pilipinas? 'Di ba? O kung mas maigi ilapit nila kay Raffy Tulfo para may saysay naman si Tulfo pagkakitaan pa niya. 'Di ba? Ilapit na kay Raffy Tulfo. Oo, may episode 1, episode 2, episode 3 o at least may video. Magiging bilyonaryo lalo si Tulfo, at least hindi siya nagnakaw, 'di ba? Oo. So, 'yun. 'Di ba mga kababayan? Oo, tutulong kaya si Sen Raffy Tulfo yan. Tutulong siya. O syempre mga kababayan, hindi mo tutulungan, views na yan eh. Content na yan, tutulungan niya yan. Ang problema lang dyan, hanggang kailan? Kaya, kasi kay Tulfo ang dami-daming nakasuhan, wala man nakukulong. Kaya, pagka-type ko nabanggit mo bigla. Okay, Tulfo, kinasuhan ka na, ganito. Naalala nyo nga isa, sir, pag hindi mo sir, kakasuhan ka namin. Huwag ka mag-alala, sir, magpakamatay na ako, sir. Hindi ba? Huwag ka mag-alala, sir, magpakamatay na ako, sir. Di ba? So yun lang po yun mga kababayan, yung ating reaction, di ba? Kawawa naman. Alam nyo, punot dulo dito mga kababayan, yung mga magsasakang nalaland grab, si Harry Roque lang talaga. Oo. Sino pa bang magkakamkam ng lupa dyan sa Bataan? Si Harry Roque lang naman. At paano nangyari dyan ng pagmamayari ng Chinese yan at tatayuan nga daw nila ng mega, ano ba yun? Yung parang, basta tatayuan daw nila yan ng ano dyan parang Macau, parang ganun daw Tayuan daw nila ng sugalan niyan, Bataan na yan Naku, yung Baicham ba yun? Baicham Corporation ba yun? Di ba? So yun lang mga kababayan, no? Yung ating content sa mga oras na ito. Floating casino, ma'am, level convicted. Yung floating casino ba 'yon? Yun po 'yun ang itatayo nila. Tapos nagulat nga daw, sabi ni Ramil Madriaga, na napakadami daw mga Chinese military na tutulak daw sila, hindi sila pwedeng dumaan, ginaganon daw sila, bumaba daw doon sa Bataan yung isang submarine na may sakay ng mga Chinese military. Tapos sabi ng mga DDS, kwento lang daw. Kwento. Bakit ngayon, binalita ngayon na Chinese ang nagmamayari? So, ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Ramil Madriaga na bakit ang mga tao doon nagmamayari ng lupa, hinaharas ng mga Chinese military. 'Di ba? Nakasubmarine pa nga daw. So, ibig sabihin, totoo. 'Di ba? Totoo, mga kababayan. Ayan na, rumisulta na. Kasi actually mga kababayan, itong mga magsasaka na to, lumapit daw to kay Robin Padilla, hindi daw sila tinulungan. Lumapit sila sa opisina ni Sara, hindi din daw sila tinulungan. Kaya nga nanawagan sila dahil dito sa land grab ni Harry Roque. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat.